Good evening po sa inyong lahat. Napakabilis po ng panahon. Sa araw na ito ay inaalala ko eksakto 1 taon ang aking unang pagdating dito po sa Assumption bilang inyong parish administrator. Nakakaisang taon nyo na po akong pinagtitiisan at pinagpapasensyahan. So exactly 1 year ago, I was sent by His Eminence Cardinal Advincula to lead the community of Our Lady of the Assumption as your parish administrator. Ang simula ng panibagong misyon. Alam mo ninyo, kapag nalilipat kaming mga pare, ito lagi kong pinapaalala, yung mga pinanggalingan ko pong parokya, pampito ko po itong assignment, Sa dami-dami ho noon, normally, pag umaalis kami, yung mga naging kaibigan namin dyan, pag nagkita kami, inaasahan na namin yan. Ang dami nilang kwento, mabuti at hindi mabuti, tungkol sa pumalit sa amin. Isa lang ho ang lagi ko sinasabi, niloloko ko minsan, sabi ko, Father, talagang hindi namin makakaya. Sabi ko, bigyan ko kayo ng 1 month. Sigurado ako makakalimutan nyo na rin ako kagad. Lagi ko pinapaalala sa kanila, alam nyo, kayo maiiwan. Kaming mga pare, nakikidaan lang sa buhay ninyo. Because time will come, whether we like it or not, and whether you like it and you very much like it, aalis din ho kami, Ililipat din ho kami, At isa ho sa mga hindi ko makakalimutang assignment, ako'y batang-bata pang pare, nilagay ako ni Cardinal Tagle that time sa seminaryo, sa minor seminary. At ang ikinagulat ko, yung magiging position ko. Ang position ko, Prefect of Discipline. Wow! Sabi ko, ako? Prefect of Discipline. Alam niyo po, ang hirap sa akin. Kapag po napagsasabihan ko yung siyempre, Prefect of Discipline ka. So kapag napagsasabihan mo, na itatama mo, alam niyo po yung mga bata, overnight lang, parang walang nangyari. Ako 1 linggo, dala-dala ko dito. Ang hirap. Kaya parang after 2 years lang, nilipat na rin ako at sabi ko mukhang hindi ko po kaya. At isa po sa pinakamahirap gawin talaga ang magdisiplina, ang magtama. Bahagi ho ng ating Kristiyanong responsibilidad yan. At hindi po kinakailangan tumanda muna tayo, magkaposisyon muna tayo, maging officer muna tayo, bago natin disiplinahin ang ibang tao. No. That is also part of our Christian responsibility. To be responsible to one another. Pag sinabing responsible, tumutugon tayo sa pangangailangan ng ibang tao. At hindi lang natin pangangailangan ang purihin tayo, pasalamatan tayo, i-baby tayo, bulahin tayo. No. Pananagutan din o bahagi din natin, kailangan nating tanggapin na itama tayo kung kinakailangan. Turuan tayo kung kinakailangan. Kaya ang tawag doon ay responsibility. Response. Tumutugon tayo sa kung ano ang pangangailangan natin. Hindi lang yung gusto natin. At paglipas ng panahon, hindi porket matanda na tayo, hindi na tayo pwedeng itama, hindi na tayo pwedeng pagsabihan, at hindi na tayo pwedeng disiplinahin. No, hanggang dulo. Bahagi ng Kristiyanong pamumuhay natin. Kaya nga sabi sa unang pagbasa natin, napakaliwanag, ang ganda ng pagkakabasa. Itinatama ng Diyos, pinarurusahan ng Diyos kung kailangan ang mga taong minamahal niya. Pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya. Pag sinabing pinarurusahan, hindi ka pa pinapatay. Kaya naalala niyo nung bata pa ho, yung mga anak-anak ninyo, hindi pa tumadapo yung palo mo, grabe na makaiyak. Sabi nung, hindi pa nga napapalo At pag sinagsabihan, siguro naging linya nung na ito, para kang pinapatay. Pinapatay ka ba? Grabe kasi makaiyak. Yung pala naisahan kayo. Modus lang pala yon para tumigil na kayo. Tandaan, pinarusahan tayo. Pero hindi tayo pinatay at tinapos.
At kung babalikan natin ang kwento ng pagkakasala ng unang tao, hindi naman sumuko ang Diyos sa pagkakamali ng tao. Itinama niya dahil kailangan malaman ninyo na mali ang ginagawa ninyo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko kayo mahal. Hindi ibig sabihin nun, wala na kayong pag-asa. Kaya napakaganda hong paalala ito sa ating lahat. Kapag nahihirapan tayo, kapag nasasaktan tayo, dahil itinatama tayo, huwag nating kalilimutan na binigyan tayo ng pansin, ng importansya. Siguro mas matakot tayo kung hindi na tayo itinatama, kung hindi na tayo pinagsasabihan. Kaya nga, sa ating ibanghelyong narinig, si Kristo nakarinig din ng hindi kagandahan sa mga taong hindi iba sa Kanya, kababayan niya, kapitbahay niya, kakilala niya. Pero hindi siya sumuko sa paggawa ng mabuti. Sabi nga lang, hindi siya masyadong nakaragawa ng marami. Ilan lang. Ang mahalaga, may ginawa ka pa ring mabuti. May ginawa ka pa ring maganda. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, sa tulong ni Santa Agata, siya po ang patron, lalo na ng mga may breast cancer. Bakit si Santa Agata? Ipinaglaban niya sa kanyang murang edad, 15 anyos. Gusto nang sirain ang kanyang pagkabirhen, ang pagkadalaga, ang pagkababae. At ito ipinaglaban niya sa ngalan ng Panginoon, alang-alang sa Panginoon. Hindi niya hinayaan na dungisan at sirain ng kasalanan ang kanyang pagkababae. Alam niyo po, very symbolic. Pasintabi ho, yung dibdib ng babae ay simbolo rin ng buhay. We have our great devotion here, Our Lady of La Leche, the milking mother. Tandaan natin, nagsimula ang buhay natin sa ginawang pagbibigay ng mga nanay. Silang mga nagpasuso sa atin. They fed us. They sacrificed for us. Kaya yun ay simbolo ng buhay. Kaya iningatan ni Agata yun. Hindi niya hinayaang sirain ni naman ang kanyang pagkabirhen. Tinanggal ito. Sinunog siya at tinanggal ito. Pero ang hindi nila nasunog at natanggal, ang pananampalataya niya. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, hilingin natin kay Santa Agata na sana araw-araw magawa rin natin ang pinili niya, ang ginawa niya. Huwag nating hayaang sirain ninuman o ng anuman ang pananampalataya natin, ang pananalig natin. Tayo man ay magkamali, tayo man ay magkulang, humanda tayong itama at turuan. Walang mawawala sa taong mapagkumbaba. Ang taong naitatama dahil mapagkumbaba ay taong lalong pinagpapala. Amen.